من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم my offices and respect may signal ka? panampalaan nyo na Chairman ng World Islamic Liberation Front Kanili Presidente na Ilatabang sa Justice Party and former Interim Chief Minister Bangsa mga Parwasan sa Ibrahim so mga membro na Central Committee yung paglalagin sa gawin na nakatawag sa Senat so Governor Tarong sa Maguindanao del Norte Vice Governor Tarong sa Maguindanao del Norte so mga bayo Maguindan siya sa Maguindanao del Norte Maguindanao del Sur ang gusto siya sa Special Geographic Area yung Cotabato City so mga natuon na kang sa Islamic Armed Forces lalo na nakatabit sa guna mga mapita at sabihin sa tanong so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating assignment ngayong umaga ay welcome address. Kaya na kapag sa tao, ano lang ang kita nung nakatamot sa mga na makita. Sa tao, ay yaki ito importante ilo na kasukur sa Allah Ta'ala. Hindi na, sa mga ba na makita na karang hindi kapag kampanya. May puso kampanya, may puso patamala, may para sa lahat. May puso kapag kampanya. Hindi na kapag sa Allah Ta'ala. Kung hindi dahil sa tulong ng Allah, ay hindi na natin makamit ito at hindi natin abutin yung nakaya natin ngayon sa nakaraan politika o eleksyon. Pangalawa, sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party at sa leadership ng World Islamic Liberation Front. Dahil meron po tayo na pinarya may mileage, may pinarya, may legitimate, may mekanismo. At siyempre yung mga political allies natin sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City, SDA. Hindi ko na papagitin ng mga pangalan kasi napakarami po nila. Kasama na po yung dumarating na governor natin sa Maguindanao del Sur, yung governor nato Ani Mutimba. At siyempre, kayo lahat, mga supporters natin, sympathizers natin, alam natin, itong panalo natin, hindi ito basta-basta na lang nangyayari. Dahil sa pagsisikap po natin, at lalo-lalo na po sa tulong ng Allah, kaya po nanalo po tayo. Hindi lang ordinaryo po panalo, kundi landslide victories. Sa Cotabato City po siya ang po yung sa kanila, wala kong nanalo sa kanila, kahit isa. Sa Maguindanao del Sur, hindi ko masyado alam, pero sa mga information na dumating sa akin, shout out din ang kabila. Sa Maguindanao del Sur, parang gano'n din. So, ibig sabihin,
Dito sa Maguindanao Rizal, Maguindanao Norte, Cotabato City, SDA, pwede natin sabihin, panalo natin ito landslide. Landslide po. Ganun pa man, hindi tayo pwede magpabaya. Itong victory natin ito ay pansamantala. Darating na halalan sa 2028, kung hindi tayo maingat, hindi tayo magpreparado, ibabalik na babalik yung mga tao na natalo sa eleksyon. Kaya dapat tingnan natin ang lahat ng pagkukulang natin para galutin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin yun. At alam natin lahat, pagkapanalo sa eleksyon, ay hindi ho basta-basta. It's not pure luck. Hindi swerte yan. Hindi swerte po yan. Kailangan po natin ang preparasyon. Sa lahat ng anggulo ng eleksyon, kailangan tingnan natin at nararapat na meron po tayong mga hakbang na kung saan tayo mahina, palakasin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin. Mapagit ko lang dito, yung po sa Dato Ulinsing Swak Municipality, the biggest municipality po sa entire bar, meron pong 81,000 na butante doon. At sa kayong mga kaibigan na sa kanila, for 78 years, sila po ang namumuno sa Dato Ulinsing Swak. So ngayon, nanalo po tayo, very slim margin po, more than 500 lang po panahon natin. So yung dahil sa tulong ng Ama, dahil sa pagsisikap namin lahat, pati mga kaibigan natin, pati mga allies natin, 3 years po in the making. 3 taon po, 2022 po talo kami. So we started to organize. Then nagkaroon ng barangay election 2023, from one barangay na amin, dahil meron kami 3 barangay, yun yung dalawa, hindi pa amin ang barangay captain. So from isang barangay, nagkaroon ng election sa 2023, naging 10 po ang barangay pinanalo po namin. And after that, tinignan din po namin kung saan kami nagkukulang, saan kami malakas, lahat po in-address po namin yun. Kaya 2025 po, nanalo na po tayo. So ito po ang sinasabi ko, hindi po pwede yung compliance, hindi pabaya. Pabaya, kasi tayo, especially natin bang sa World Justice Party, hindi ho ito ordinary political party. Na kung manalo ka na, masaya ka. Hindi ho ganoon ang United Bansa World Justice Party. Meron po tayong agenda na akibat po na objektibo at plataforma po ng Moro Islamic Liberation Front. Dapat intindihin po natin yan. Ibig sabihin, kahit mananalo tayo, so hindi magiging dahilan na masaya na tayo kasi meron po tayo mga programa na dapat isulong natin. At sisiguruhin po natin sa madaliman o matagal, kailangan po natin ma-implement natin yung sinatawag natin ng moral governance. Moral governance. Ang pangalawa po, yung taong bayan, kung sino ang maganda sa atin, mabuti, matuwid, tulungan po natin magiging yun ang leader po natin. At pangatlo po, servisyo sa taong bayan. Hindi na mag-servisyo tayo sa panahon ng eleksyon. Kasi alam niyo, sabi ng mga ulama, kung ano mang itutulong mo sa taong bayan, pag hindi mo pure and yung intention mo po, wala ho yan reward sa kabilang buhay. Kaya itong mas maganda, mas maiging, mas importante, natapos na ang election, mag-servisyo po tayo, lalong-lalo na po yung mga nananalo. The best time to campaign for the next election is now. Now, kailangan makakonsolidate po tayo. Makakonsolidate po tayo. I-consolidate po natin, kasi meron 4 na importante dito for victory. O 5.
5 importante paano tayo manalo. Unang-una, by the will of Allah. Kung yan ang kagustuhan ng Allah na mananalo tayo. Pero meron po tayo, yung tao, kailangan meron responsibility. So, ilang ba yun? Dapat gampanan natin at palakasin natin yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa, kailangan magkakaisa tayo. Hindi sabihin na 100%. Dahil kahit sa panahon ng Propeta Muhammad ay hindi naman lahat nung nasa Madina o sa Makkah ay kakampi niya. Pero ang importante nito, majority, karamihan sa taong bayan, kailangan kaalihan po natin at taga-suporta po natin. So, importante po ang unity. Pagkakaisa po, kapag isa-isa, tama. Nung karaglang ka ng tao, karaglang ka ng mga leader na resita, may isa. Namay ikanwa, importante, kaya pa ng pangalay, nasa tamang awatan. Kadwa, asyari pa pangulaan kanumari siya, resita may isa. Ikanwa, natigain sa consistency. Consistency, consistency. Siya kan mapatika kayo yun. Pamako niya, kinabot ng gatipukan, kaya naman pagkakal ko isiratan mo sa takimunan. Nanapay mana, na consistency, may kasya karutito amana, kaya mo agam Islam, na siratan mo sa takim. Sulawan na matito. Kaya ginamit, kanina matundun, ilawan na matito, kompromise sa bakiwang, kompromise sa kawanan, kompromise sa unan, sa talikuran, compromise. Yani uyan na sikita ni Magkukat. Sikita no, masuk ko na mapukat na talyanan. Kaya sikita no, sa kami, na alam na mga tagapagata mo, dandan ng mga politician. Sige naman politika bidaro na maya. At ito sa kami, basta sa kami, kung politika kami, hindi pa ang nagdurita namin. Kaya namin sayayan. Kaya kami iba pura-pura yan. Nagsasayan kami, nayalipot mo yan na makakarata-kali. Kaya di mana, na punar kasagunatan na timpo, kaya ito pakapasan na mafia highway, nakasinito, kaya napagkitan tarugan yan, napagkitan sa karata ng panatin. Anong pagpawasin, anong pagkamakain, anong pangwayanin. Kaya di mana, na siya pa sa araw na ditutulungan. Nandito mo siya implement sa Islam, mga situation para. Minong ka, narasunod mo siya na pinamaki mo ng Islam. Tama ka. Dito yung kanina pumatay ng Islam. Sinabay ka doon na consistency. Ikatlo, importante, correct planning. Correct ang plano. Correct ang plano. Sa plano, nadala ipagasyon. Nadala ipatalo sa ginawa, nabay correct. Yata biya na manggigya sa tipo-tipo sa open discussion na agad ang takina sa pinenero, yata biya na mga ayata na kurang dito yung pansabit sa kuwana discussion kaya patori ng mga urma. Kaya man correct ang kaplano, pagkasugat ang kaplano, ikapat na correct ang implementation ka. Kaya yung kaplano plano ka, kahit gaano kaganda ang plano mo, pag hindi mo yan na-implement, wala rin sa isa. So, importante yung implementation. At sa implementation, kailangan yan, dapat tinitingnan din yan kasi sa implementation yun siya may pagkakamali doon. So, kung may pagkakamali, kailangan ayusin natin. And then, panglima, na criteria na pagkapanalo natin, kailangan meron tayong modest na resources. Kailangan meron tayong resources. Sa nakaraan ng election, at least na-prove namin sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur at sa Dato rin especially na ang talagang pagkapanalo ay depende sa organization natin. Diba? Yun ang mas importante, yung organization. Matatag, efficient, at malakas na organization. So pangalawa lang ang pera. Dito nga sa Maguindanao del Norte, halos dinukos lahat ang pera nito. Kung tutuusin, halos hindi na umukos ang pera. Pero tayo pa rin nananalo. So, importante natin resources.
And finally, mayroon tatlo na importante sa atin na hindi mahiwalay sa atin. Kasi itong politika, itong election, yan ay isang paraan lamang. So kailangan, alamin natin, at itindihin natin, itong election, isa rin ito sa napakaraming kasangkapan para kung maabot natin yung immunity natin, at least yung autonomy na nakabase po sa comprehensive agreement ng Bangsamoro. Diyan mo lang assess natin. Itong Bangsamoro organic law, Bangsamoro Autonomous Regional nila, although tinanggap natin yan, pero sinabi rin natin na kulang ito, meron pa 15% dito. Dapat yung 15% na kulang sa implementation ng comprehensive agreement ng Bangsamoro, kailangan niya mag-implement yan, kailangan ito pa rin ang gobyerno ng Pilipinas. So habang itong farm ay tinatanggap natin at magkakaroon ng election sa October 30, 2025, pero yung assertion natin ng autonomy na kabase sa comprehensive agreement ng Bangsamoro, hindi natin kalimutan yan, isusulong po natin yan. So meron tatlong indispensable para masigurado po natin na yung struggle natin, yung jihad natin ay mananatili at lalagas at inshallah makamit natin ang minimisi natin. Dapat may tatlong importante na hindi mawala sa atin. Anong unang hindi dapat mawala sa atin? Unang-unang yung Islam, yung pananampalataya po natin. Kailangan yan hawakan natin kahit ang mangyari. Islam ay permanente na hawakan po natin. Yun ang unang-unang. Pangalawa po, yung MILF as an organization. MILF as an organization. Kailangan ang MILF relevant sa lahat ng panahon. Kailangan malakas ang MILF. Yung committee natin, dapat malakas yan. Yung military natin, habang hindi pa ito natin komisyonahan, kailangan pa rin ng mananatili sila. Pero, alam natin ang MILF ay magiging social movement na po yan. Kasi yung armas po natin, kung mag-comply na ang gobyerno ng Pilipinas, hindi komisyonahan natin ang armas po natin. Pero marami pa po hindi kino-comply ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya yung komisyon ng armas natin nakasalalay doon sa pito na aspekto po ng normalization. Kailangan po ma-implement and then pag lahat po, patay-patay po at sabay-sabay na implement po yan. Komisyon po natin ang armas po natin. Ang pangatlo po na hindi dapat mahiwalay sa atin, yung taong bayan. Yung taong bayan. At sa mga leaders natin na nanalo, kahit gano'ng kataas ang inakot natin, siguraduhin natin yung paa natin nakatuntong sa lupa. Hindi pwede rin ikaw, governor, ikaw, vice governor, ikaw, mayor, doon ka na sa galit. Hindi. Importante at tingin ka po namin parang garbon. Doon parang yung mo, kita siya ito naman natin, ay hindi ka na sigurado ka na nakatapos sa lupa. So, bali naman, indispensable. What are the indispensable for the success of our struggle at least for top-complying autonomy? Unang-unang Islam, hindi pwede mahiwalay sa atin yan. Pangalawa, yung MILF as an organization. Pangatlo, yung taong bayan. Meron pang-apat, hindi indispensable, pero necessary. Hindi indispensable, pero necessary. Yung recognition po ng international community for the legitimacy of the MILF struggle. So hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaran ng Mayor Abdul Muhaymin di Patuan, Malawi,